Hello Love Again ng Katrin sasalang sa Netflix. Malapit nang mapanood sa Netflix ang blockbuster film ni na Catherine Bernardo at Alden Richard na Hello Love Again. Mapapanood na ito sa Netflix simula February 13. Ang Hello Love Again ay sequel ng 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye. Actually, marami sa mga Catherine fans ang tuwang-tuwa na mapapanood na nila sa Netflix ang #1 Filipino movie of all time. May mga Catherine fans nga na nagsasabing uulit-ulitin nila sa Netflix ang Hello Love Goodbye para mag #1 agad ito sa nasabing streaming app ha. Samantala, mapapanood na rin sa mga sinihan sa Indonesia mula sa January 17 ang blockbuster film ni na Alden Richard at Catherine Bernardo. Ang bongga talaga ng Catherine, hindi makabog-kabog. Sa Indonesia naman mapapanood at maghatid ng kilig sina Alden Richard at Catherine Bernardo sa pamamagitan ng kanilang blockbuster movie na Hello Love Again. Simula sa January 17 mapapanood sa mga sinihan sa Indonesia ang highest grossing film of all time. Maaari itong mapanood sa mga susunod na sinihan sa Indonesia, Jakarta, sa CGV Grand Indonesia, sa CGV Central Park, sa CGV Pacific Place, CGV Ion Mall at marami pang iba. Itong nakaraang November unang ipinalabas sa Pilipinas ang Hello Love Again at sumunod na rin sa iba't ibang bansa. Gumawa ito ng kasaysayan bilang highest grossing film of all time matapos tumakbo sa takilya ng mahigit 1 bilyon. Ang Hello Love Again na nagpapatuloy ng kwento ni na Joy at Ethan sa Canada ay sequel sa 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye na nagsimula sa Hong Kong. At sa kabilang banda, panalo sina Marian Rivera, Catherine Bernardo, Alden Richard sa 2024 TAG Awards Chicago. Panalo sina Marian Rivera, Catherine Bernardo. Si Rivera ay nag-uwi ng Best Actress in Film Award para sa kanyang pelikulang Balota, habang sina Bernardo at Richard ang tinanghal na Female at Male Personality of the Year. Inilabas ng award-giving body ang listahan ng mga nanalo sa pamamagitan ng Facebook page nitong Miraculette and Nera 15. Nakatanggap ng pinakamahusay na aktor sa parangal sa pelikula ang aktor na si Win Mitawin para sa kanyang pagganap sa Under Parallel Skies na pinagbibidahan din ng Filipino actress na si Janela Salvador. Ang iba pang kilalang gold champion ay sina Barbie Fortaza na nanalo ng Best Actress in Series Awards para sa Pulang Araw, Paulo Avellino ang Best Actor in Series Award para sa Nilang at Bini na umusbong bilang P-Pop Stars of the Year. At habang sinundan naman ni Catherine Bernardo si Mingyu ng 17 sa IG, kilig ang mga fans. Ang parihong mga bituin ay mga icon sa kanilang sariling karapatan. Mahigit isang dekada nang nangingibabaw si Catherine sa sinihan at TV at Pilipinas, habang si Mingyu ay patuloy na nagniningning bilang bahagi ng 17, isang grupo na nabenta ang mga arena sa buong mundo. 17 Kim Mingyu just broke the internet. Ang Filipino actress na kilala sa kanyang mga papel sa mga hit na drama tulad ng Got to Believe, The House of Us at Too Good to Be True, at ang kanyang kamakilang box office hit na Hello Love Again ay nagulat sa lahat nang siya ay pindutin ang follow button sa Instagram account ni Mingyu. Si Mingyu ay isang miyembro ng kilalang K-pop group na 17 sa buong mundo ay hindi nakikilala sa pagkuha ng mga puso sa mga track tulad ng Hot Don't Wanna Cry at Super. Ngunit nabigla ang mga tagahanga, hindi dahil sa katanyagan ni Mingyu kundi dahil ni Catherine sa bihirang sumunod na sinuman sa labas ng kanyang close circle at Blackpink gumawa ng hindi inaasahang hakbang na ito. Hindi napigilan ng mga tagahanga ang kanilang pananabik. Bulalas ng isa, wala si Catherine Bernardo na sinusundan si Kim Mingyu sa aking 2025 bingo card. OMG, kinikilig ako, help. Itinuro ng isa pa ng pamihira ng sandali ito na nagsasabing huwag followed ni Catherine si Mingyu sa Instagram. If you all know Catherine, ang weird nito kasi bukod sa Blackpink, hindi naman ito into K-pop sete. Guwa siya, kinilig ako. Ang ilan ay nag-highlight kung gaano ito nakakagulat. Isinasaalang-alang ng mga karaniwang mga kagustuhan sa social media ni Catherine. Si Catherine, one of the biggest fan actresses in the PH right now, and that really into K-pop effect. So the fact na sinundan niya si Mingyu is so wild to me. Mingyu, sikat na sikat ka na. One remark, ang parehong mga bituin ay mga icon sa kanilang sariling karapatan. Mahigit isang dekada nang nangingibaw si Catherine. Ano sa palagay mo ang nakakagulat na ito? Ipaalam sa amin. At sa kabilang balita, Daniel Anthony nagpapakajolos, Jen De Leon pak na pak magkontrabida. Kung hindi kami naka-face, mas malamang makikitang nakanga kami habang pinapanood ang 5 araw na episode na puro bakbakan sa serye. Incognito mula sa Star Creative at Studio 63.
Isa kami sa mga naimbitang manood ng ilang episodes ng upcoming action series ng ABS-CBN Kagabisan 9501, ELG Building at masasabi namin para kaming nanonood ng foreign film. Ganito ang pig ng Incognito na magaganda ang mga suot na damit ng mga bida at mga eskula pag humilo sa pangungunan ni Richard Gutierrez, Kyle Estrada, Ian Benersion at Baron Geisler na iniba ang karakter niya. Samantalang sina Daniel Padilla at Anthony Jennings naman ay jologs ang dating kasi nga laking sagada. Ang una at batang kali na nagniningil ng mga pautang ang huli, pero halos iisa ang pagkakapareho ng anim na bida na sina Richard, Baron Geisler, Kyle Estrada, Hawker, Anthony at Daniel dahil lahat sila ay nagtatrabaho sa military na nagkaroon lang ng isang mga kaso kaya natanggal sa serbisyo. Si Ian ang pinakapinuno ng grupo na kinukontak kapag may kinakaharap na problema ang gobyerno. Ilang buwan kaya nag-aral ng kanilang fighting scenes sina Daniel at Kyla na napakita ng husay sa Muay, Thai at boxing. Sina Ian at Richard ay sadyang magaling sa action dahil marunong naman sila ng mga martial arts. Aliyo si Anthony dahil away kali ang alam na bahala na kung saan makarating ang suntok. Si Baron ang sniper sa grupo kaya hindi need makipagsapakan, pero ang kahinaan niya ay kapag nakakita ng alak at tila ibinasi sa tunay niyang pagkatao, pero nagbago naman daw siya. Si Destiny Alarcon ay ang police general na humingi ng tulong sa grupo ni Ayan para iligtas ang anak Bel Mariano na dinukot ng mga rebelde sa pangungunan ni Antonio Aquantania, Eric Tay at marami pang iba. Si Agot Isidro ay hiwalay sa asawang pinuno ng negosyanteng kalaban ng gobyerno na si Art Acuna at aninak nila si Elijah Canlas na maraming gustong kunin ang ulo niya dahil sa inggit at siya rin ang target dukutin din ng grupong Incognito bilang kapalit ni Bel na pinagdukot ni Art. Muntika naming hindi makilala si Jane Dilio dahil ang ganda niya ngayon at kontrabida ang karakter na mas bumagay sa kanya kaysa noong daan na days niya na lilimbot-limbot. Halos iisa ang naisip ng mga makapanood sa 5 araw na episodes ng Incognito. Sa pagbabalik ni Jane ay with a vengeance. True naman talaga ang sweet niya sa kanyang pinsang si Elijah, pero iba ang plano na tingin nga namin na mas bagay ang actress kontrabida role kaysa maging bida. Sa mga episodes na napanood namin ay kasama din sina Dino Imperial, Bembol Rocco, Raymond Magatsing, Crest Villanueva, Maludi Guzman, Ryan Aguinman at Eddie Gutierrez. Kasama sa mga bida si Marisa Cal pero hindi pa siya kasama sa mga napanood namin. Kaya curious din kami kung ano ang magiging karakter niya. Kaya namin nabanggit sa foreign film ang pig ng Incognito ay sa dahilang bago sa paningin ng manonood ang location tulad ng El Nido, Palawan na talagang na-maximize dahil bawat sulok yata ng lugar ay nagamit. May mga napanood kasi kaming local films na nasa ibang bansa ang shoot pero hindi mo naman ramdam dahil laging malapitan ang kuha. Hindi man lang ipakikita ang mga paligid kaya nakakahinayang, kaya iniisip tuloy namin ay baka walang permit kaya limitado ang mga shots. Bukod dito, ang gaganda ng mga suot na damit, kudos sa stylist, malamang ang laki ng budget niya at buong production ang mahal na mahal at dami-daming talents pang ginamit mula sa opening hanggang sa 5 episode na napanood namin. At kung taga-prod ka, alam mo kung magkano ang budget ng bawat ulo plus ang mga pagkain ng mga ito, for sure hindi ito tipid dahil knowing Richard gusto niya pare-pareho ang food ng artista at talents.